Apostolic Administrator of Archdiocese of Manila, hindi natinag sa bantang police powers ng Malacanang. Ulat ni Norman Diquea. Ika pa ni Bishop Broderick Pabilio. Ang 10% ay hindi mas religious gatherings. Hindi ba't mas may tuturing na mas gatherings ang nasa mall? So, tuloy tayo sa 10%. Ipinaliwanag ng obispo na ang 10% capacity ng mga simbahan ay nakadepende sa pagpapatupad ng kura paroko at ng pastoral council batay sa sitwasyon ng kani-kanilang lugar. Hindi po ito defiant sa IATF kundi ito ay affirmation ng right to worship. Dapat maintindihan ng mga tao na sa simbahan ay may principle of subsidiarity. Ibig sabihin, magbibigay tayo ng instruction at ang magtitingin kung paano maipapatupad o maipatutupad ay ang mga lokal ng simbahan. Pahayag ni Bishop Pabilio sa Radio Veritas. Iginit ni Bishop Pabilio na hindi sinusuway ng Archdiocese ang IATF Resolution 104 na nagbabawal ng mass gatherings. Umaasa ang obispo na linawin ng pamahalaan ang kahulugan ng mass gatherings upang hindi magdulot ng kalituhan ang implementasyon sa pamayanan. Sinabi pa ng obispo na hindi may tuturing na mass gathering ang 10% kapasidad sa mga simbahan sapagkat malalaki ang simbahan kung saan matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng physical distancing. Nanindigan si Bishop Pabilio na hindi dapat ipatupad ang pagbabawal sa mga gawaing simbahan, lalo na ngayong Semana Santa nang walang pag-uusap at konsultasyon sapagkat magdudulot ito ng kalituhan. Ipinaliwanag ng obispo na mahalaga ang konsultasyon sa pagitan ng simbahan at pamahalaan upang maging malinaw ang pagpapatupad ng guidelines. Iginiit ng obispo na ang Holy Week ay sentro ng pananampalatayang Katoliko na nararapat gunitain. Sa Germany naman, tutol din ang kalipunan ng mga obispo sa pagpapasara ng mga simbahan hanggang Easter Sunday dahil sa pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Bishop George Batzing, Pangulo ng German Catholic Bishops Conference, na napatunayan na ng simbahan ang maingat na pagsasagawa ng gawain noong Disyembre. Kaya't makakayanan din nitong maipatupad sa linggo ng muling pagkabuhay. At iyan ang mga balita na ating nasagap na sa pangunguna o sa panulat ni Norman Diquea. At sa mga sandaling ito ay inyo namang mapapakinggan ang mga saloobin ng mga taong bayan o mga mananampalatayang Katoliko. At narito ang ilan sa kanilang mga saloobin na ating bibigyang buhay dito sa ating premiere. Kaugnay sa ating mga nagbabagang balita, narito naman ang mga nagbabagang damdamin ng ating mga kapatid na mga Katoliko. At ang ating babasahin ay lahat ay patungkol sa kanilang mga saloobin. At narito na nga.
Anyway guys, I am one of the Catholics, okay? So narito ang kanilang mga saloobin. Sabi pa sa post doon sa Catholic TV, ang sabi, pasakit na gobyerno. Handa ang gobyernong mapaniil na ipasara ang mga simbahang nagbubukas pinto para sa Semana Santa, habang ang mga gyms at malls ay una pang pinayagan na mag-operate. Ganon ba katalino ang mga namumuno sa IATF ngayon? Bakit ganyan sila mangusig sa simbahang Katolika ngayon? Dahil ba sa mapupuno na naman ng sermon ang taong bayan tungkol sa mga kapabayaan at pagiging inutil ng mga nakaupo sa Malacanang? Kaya takot ang gobyernong ito sa bibig at pangaral ng mga haligi ng simbahan. Kahabagan sana nawa ng awa ang mga kaluluwa, lalo na ng mga Katolikong bumubuo sa IATF, PNP at AFP na nagiging instrumento ng mapaniil na gobyernong ito. Papasaan pat bagwawakas din ang masasamang budhi at layunin ng mga nasa likod ng mga pulisiyang laban sa simbahang Katolika. Ang gobyernong mapaniil sa karapatang pantao sa usapin ng religious exercise at religious expression ay takot sa katotohanan. Titindig ang simbahan laban sa mali. Lalaban ang simbahan sa paggamit ng mga batas at pulisiya na may layuning yumurak sa kalayaan niyang mangaral ng salita ng Diyos. Arinaway magsisi ang mga namumuno sa gobyernong ito sa kanilang mga kasalanan sa taong bayan, sa kanilang kapabayaan, kasinungalingan, panyuyurak sa dangal ng mga mahihirap at sa Diyos, sa pamamanipula ng impormasyon na pambubulag sa karamihan upang maging taliwas sila sa katotohanan, may mali sa kanilang pamamalakad. Kahabagan nawa sila. At narito naman ang ilan sa mga pagpapahayag ng saloobin ng mga kapatid natin sa pananampalataya patungkol doon sa paninindigan ng Obispo ng Maynila o ng Archdiocese of Manila. Sabi ni Sergio Salvacion, isang taon na wala namang gamot sa virus, hindi pa solve ng IATF ang COVID. Nagmas na tayo, nag-lockdown, nagutom, wala pa rin silbi. Sabi naman ni Salvacion Baramedia Fabilar, mukha ni Roque Asar. Sabi naman ni Jovito Carbon, Duterte with 3 thumbs down. At sabi naman ni Dodong Barba, just imagine din naman mga kapanalig, isang taong nakikooperate ang simbahan at isa ang simbahan sa nangunguna sa pagbibigay ng relief goods and shelter, diba? It's very unfair naman na ang bahay dalanginan lang ang tinatakbuhan ng taong bayan. Pinagkaitan pa, it's too much persecution sa church kasi nga naman ang mga gym, malls sa una ay pinayagang tumanggap ng 70%, di ba? Nako na over.
Para naman doon sa sumang-ayon sa paninindigan ni Bishop, sabi ni Positibo Lagos Pagsulay, dapat lang, our God is bigger than human power. Saka, our Bishop is collaboration with all the parish priests did not fail to press on the faithful to strictly observe the safety health protocols upon entry and within the parameter of the church vicinity. Adherent as they are as citizens of the Republic of the Philippines. Opening some parishes at least 10% for parishioners cannot even undo. Sabi naman ni Danilo Moore Quesillo, nakapagtataka kung bakit malapit na ang Semana Santa saka natakot o katakot-takot na paghihigpit ang pinapatupad ng mga otoridad para tuloy nakapagduda. Sabi naman ni Topi Torres, mukhang sinadya na itapat sa nalalapit na Holy Week. May gustong patunayan. Sabi naman ni Margarita Capay de la Cruz Naputo, Lord, defend us from persecution, protect us from the dark side. Thy will be done, Lord. Thy will be done, Lord. Sabi naman ni John Emmanuel Talon, may God bless our and protect Bishop Abilio of Manila, Bishop David of Caloocan, and all the Catholic bishops who are standing up for our right to exercise our faith. Sabi naman ni Kimal Candado, walang income ang government sa simbahan kaya bawal muna. Sabi naman ni Alan Vargas Marquez, sige Hari, Palpak Roque, anong masasabi mo sa video na to? Ando Nabong, mapapahiya ka Roque kung kayo direktang lumabag sa quarantine protocol, hindi kayo naparusahan. Ano kayo, mga hari? Sabi naman ni Lito Laho, laban po Bishop para sa Katoliko. Sabi naman ni Flax Lubian, yung mga pumupuna na kesyo wala daw abuloy, akala mo naman talaga nagsisimba. At kung nagsisimba man, nag-aabuloy ba? Bakit inuobliga ba ng simbahan na mag-abuloy ka? Ang sabi naman ni Bro Juan Anthony BSMC, nowadays, God allows Satan to reign in the world. Di nakapagtataka, marami ang nakikiisa sa kanya. Huwag maiinggit kung mukhang nagtatagumpay sila sa ngayon. Sa bandang huli, ang katotohanan pa rin ang magtatagumpay. Amen. Ang sabi naman ni Mon Angel, mabuhay po kayo, Bishop Bro Derek Pabilio. At sabi naman ni Fes Sampani, I support you, Bishop Pabilio. Sabi naman ni Ronald de la Bahan, Olasiman, nangyari na kung sino baga ang naninilbihan sa akin ay siyang uusig. Mga kapatid, huminahon tayo, kalma lang. Ang lahat ay may paraan. Gabayan pa rin tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Sabi naman ni Mark Anthony Nolia Bilolo, suportado ko po kayo, Bishop. Sabi naman ni Ram Naita Sabes, police power? Parang mga sundalo na ng Roman Empire. Noon na usigin nila ang mga first Christians. Doon nga pala sa mga DDS dito na mas mahal pa yung idolo nilang nagbabanta sa simbahan. Eto,
Mateo 10:38-40, ang hindi pumapasan o pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Seymour. Sabi naman ni Ann Velasco, Pakaira, go Bishop! At sabi pa ni Rene Pangga, we support you Bishop Pabilio. At ang saloobin naman ni James Joshua ay narito, mas may karapatan ngayon ang simbahan. Bakit? Kung simbahan o papakailaman nila, di ba mas may kapangyarihan ang simbahan kaysa gobyerno? Sabi naman ni Roy Vincent Poblete Virais, suportado ko po kayo, Bishop Pabilio. Sabi naman ni Maribel Abelion, Duterte government, Antichrist, minumura ang Pope. Malapit nang matapos ang kadiliman na bumabalot sa Pilipinas. Malapit na mawala si Satanas. Sabi naman ni Eden Vargas, Bishop Pabilio, we support you. God hold tightly His church and the people. Sabi naman ni Lolita Pokes, God bless your church. At sa loobin naman ni Catalino Bernardo Anduyan, bakit hindi pa excommunicado yan? Sabi naman ng Eye of the Tiger, kung magpapasara, bakit ilahat na? Dapat ilahat na. Tama. Sabi naman ni Ken Harold Samporo, kahit si Kristo pumuna at aktivista rin tungkol sa pamahalaan noong panahon niya. Sabi naman ni Olram, 10% is good. Yes. Sabi naman ni Ina Mendoza, nasa Malacanang ang Diablo. At yan ang saloobin ng mga kapanampalataya o kapanalig natin sa pananampalatayang Katoliko. Ang kanilang mga saloobin na sumasang-ayon sa ipinaglalaban ni Bishop Broderick Pabilio. At sa lahat naman ang nakikinig nito, ikaw, ano ang stance mo? Dapat ba o tuluyan bang ipasara ang simbahan o ang mga simbahan sa panahon ng Kwaresma at hahayaang bukas ang malls, gyms at iba pa? Ikaw, kung Katoliko ka, comment below kung ano ang reaction mo sa video ito. And bago tayo magtapos, mega love shoutout po dyan sa inyo lahat, and thank you for your support, and salamat talaga sa lahat, and see you sa next premiere.